Okay, mga kapatid, manonood na naman tayo ng balita. Ito ay galing sa PH News Update. Confirm good news, buong impeachment proceeding posibleng maboid ng korte unconstitutional. Hatol. Ang problema ho natin kung magkatotoo yan. Alam nyo naman sa panahon ho ngayon, talagang bendalo na lang ho ang kanilang ginagawa. Guri mo, napakadami ng nagrarally. Halos linggo-linggo ata o sa isang buwan, 2 beses, 3. Di ba? Nakakahiya akong administrasyon ngayon. Okay, i-play na ho natin ito. Here we go. Unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila? Sa tingin ko, malakas talaga ang loob nila. Kasi wala silang pakialam kung may high risk o pwedeng maboid. Kasi nga, hawak nila buong halos karamihan ho ng ahensya ngayon hawak na ho nila Di ba? Wala na, para sa akin to. Sa tingin ko lang huwag kayong masasaktan, pero ako man ay nasa tama ang pinapanigan ho natin, Maka Duterte. Pero binibendalo ho kasi nila Ito ho yung pangit. Pero pag na-survive ni Duterte to, ng ating Pangulong Duterte, sorry, Vice President po pala. Pero pasasaan pat magiging presidente din naman. Pag ito, nalusutan niya lahat o na-survive niya lahat ito, durog ang mga buwaya. Yari kayo. Tara, simulan na ho natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. Kape mga kapatid. Kapeng walang sukal. At ito na nga mga kababayan. Sa unang 3 trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos 16, edi alanganin na naman sila. Edi ibibendalo na naman nila yan. Walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilino, pag-question kung ito ba legal opinion lang or ano na. si Soto nagsalita niyan. Ano ba to? Legal opinion lang ba to o talagang yun na yung rules, no? Siguro natatakot sila kasi 16 ang kailangan ilan lang sila dyan. Walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilino, pag-question kung ito ba legal opinion lang or ano na, paninindigan ng impeachment rules. Court. At nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 90 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Correct. Hindi na mababago yan. Pwede naman sila Depende kung ibibendalo talaga. magbago ng isip. Pwede naman sila magbago ng isip. Pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga, wala namang tumutol sa mga senador, whether majority or minority, na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay
kinabukasan nga, Salamin. pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict kasi halos inaraw-araw nila yan eh, 'di ba? Nako. Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila may umanim sa takot-takot. majority, ipapakulong din sila. So, dito tayo. doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So, medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka, one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa 16. Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict. Or, baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes. Oo, tatakutin lang nila yung mga iba pang mga natitirang pwedeng takutin. Hanggang sa maka 16 sila. 'Di ba 11 sila o 12? O 13, 14, 15, 16. May 4 pa na pwede nilang takutin. 4 ba o 3? Kayo na humbala ha. Pero putya, wala na. Ito nang mangyayari sa atin. Yun nga, yung pananakot nila ng kaso. Yun. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa tatlong araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang tatlong... Kumbaga mawawala ng saysay yung ginawa nilang hearing dyan. Araw po, Attorney? Well, posible yun. And baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officers
magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung So pwedeng ma-void pala talaga kapag kaganyan. Kumbaga baka hindi tanggapin ng korte, no? Ang naiisip ko talaga wala. Sarado pa rin ang utak ko, hindi mabuksan eh. Bakit? Kaya nilang i-bend the law. Yun ang pinakamatindi ron. resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Chis Escudero. Isipin nyo na lang po kung si Gatchalian po yung maging presiding dyan. Baka maging halaman lang talaga yan. At hindi na gumagalaw. Hayaan na lang nilang magsalita yung prosecutor at saka po si yung kampo ni BP Sara. Baka tapos magulat na lang kayo, ano na lang yan. Para na lang yung bato na nandun. Pag si Gatchalian. Senator Escudero bilang presiding officer, para sa akin, he's handled it as well as mas okay. anyone Mas could. okay. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Correct. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga malakas ang loob nila. Kumbaga, baliwala yan. Basta kaya namin to. Andiyan naman si Erwin Tulfo. Low bender yun. Kala nyo. May mga banta din si Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal. Grabe, siya patuloy ang nagkaroon ng flood control scandal, no? Si Chis. Tama ba? Maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Kumbaga, baka pinapainan lang tayo. Alam mo naman yan, di ba? Ano yan eh. Sala sa init, sala sa lamig yan eh. Doble kara yan. Napakahirap pagkatiwalaan yan. Ilang beses nang ganyan yan eh. Pero hindi rin po ba? Kasi parang alam na nila eh. Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader. Nangyari itong lahat yata within same day. Na after na merong Mahalal bilang bagong pinuno nila. Or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time no nagkaroon ng lumipat na ata si Joel Villanueva ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senator Win nung lumipat na si Senator Chis Escudero. Kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago lalo na
sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga linano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Cheese appears fair. Okay naman si Cheese, no? Kasi maalam siya eh. Magaling siya. Kung titignan mo nga, sanay na sanay siya eh, di ba? Kaysa naman dun sa halaman lang na tumubo dun sa tabi ni Cheese, mahirap yun. And he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Oh, Pero, Bantayan. again, bantayan pa rin. Mahirap na kasi kaalyado po nila yan eh. hindi pa, para sa akin, itong article na ito, itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta Pero, na article isa ng pa sa- prosecution. So, hindi pa ganun ka high stakes ito. opo, may singit ko lang. Maaari bang, halimbawa, kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or Yeah. after SONA, maaari silang, or during Sa SONA, zona pa. pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 30 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, inapprove daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang posisyon nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero Grabe, no? it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Paano yan? Sabi ko sa inyo eh, aabangan nun natin ang mga susunod na kabanata kasi baliwala yan kay Erwin Tulfo kasi kaya niyang ibendalo eh. Di ba? Low bender nga siya eh. Sa Avatar eh. Kaya niya yan. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata kung bakit lagi ho natin ginagawa ito kahit wala tayong kinikita, kahit maliit ang ating views. Para po tayo sa katotohanan. Ito po lang ang ating magagawa at may iaambag. Dahil malayo naman tayo sa Luzon eh. Tingnan nyo mga kapatid, humina na yung views ko. No, kaya kayo na ho ang bahala. Nandiyan po ang ating GCash. Yan. Nasa description din yan mga kapatid. Ilalagay ko yan sa mga nais pong sumuporta sa atin. Kahit pang kapilang, kahit magkano dyan. Okay na po yan. Maibalik ko lang ho yung ating sigla ng ating channel. Kasi nasira ho talaga ng tuluyan. Kung titignan nyo lang ho, papakita ko, no? Ayan ho, ipapakita ko sa inyo. Yan ang pangalan ho talaga ng ating channel dati, X-Crew. Then pinalitan ko, naging Kuya Ding yata yun, Ding TV, no? Tapos pinalitan ko ulit ng X-Crew Reaction and Opinion. Kaya nagkanda leche na. Kung susumahin nyo yung mga views ko, ayan ang bababa lang Tignan mo, meron akong 400k subscriber. Pero ang views ko lang 200, mga ganyan, 700 hanggang 1k. Kung swerte na lang kung tumaas ng konti, Kaya wala ho tayong natatanggap na revenue yan. Hindi ho rin ho tayo bayad. Pero sa tulong po ninyo at suporta sa akin mga kapatid, para magtuloy-tuloy pa ho tayo lalo, na kayo na hong bahala dyan. Nandiyan na yung ating Magic GCash. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. God bless po. Ito po ang inyong Kuya Deng. Thank you very much. Sana bumalik yung sigla, no? Para kahit pa paano naman magtuloy-tuloy ho tayo. Thank you.